ako'y titigil sa pagva-vlog. Ako'y titigil na sa social media. Ako'y titigil na sa pag-share ng aking buhay at buhay ng mga anak ko. Siyempre, sino naman mag-aakala, di ba, na magsasucess ako sa mundo ng vlogging? Kasi dati, guys, nanonood lang ako ng mga vlogger. Dahil sobra akong na-depress, dahil nga nakakalungkot, namatayan kami ng mga kaibigan, namatayan kami ng mga kakilala, wala kaming perang pumapasok, walang income, ang hirap ng buhay. Wakwak. Time check, alas 4. Happy retreat day! Ngayon yung retreat namin pero walang gising. Ako lang yung gising, alas 4. Isa-isa ko pa yung mga kapatid ko. Oh. Boss Jean, check. Say present. Say present. Tulog pa. Pinatok ko pa si Madam Ten Gibbs. Kasi tulog na tulog pa ang mundo. Sabi, aalis ang alas 4. Pag hindi mo ginising, guys, for sure, alas 7 na naman kami makakalabas. Eh. Gusto nila mag-exercise kami. Mag-exercise kami sa dagat nang wala pang araw. Kaso saan? Mangutang naman alas 4. Gising na yung ikalawa. Salat ni mo na wala ka nagmatay mo, ha? Basta wala yung bata. Ito ulam namin. Charan! Kalderetang hindi pwede yung kaldereta. Saka meron kaming yung ginapahambog ng kapatid ko kagabi na saging ng mundo. Saging ng mundo daw yun. Ay, maganda ito. Mayroon pa silang takuri. Turuan ko pala si Mayumi nito. Ako si takuri, kamay, ugdako. Nasaan pa? Kulang pa tayo. Si Mama, si Kuya, si Madam Tanji. Nasaan yung kapatid ko? Ay, ako inaantok pa ako talaga. Kaya sabi ko matulog ng maaga. Bangon na, ma. Check. Sabi, alas 4. Ayaw gumising. Kanya-kanya kami higaan. Dito na siya natulog sa ilalim na upuan. Akala niyo ang laki ng bahay namin. Pero pag nagsama-sama kaming magkakapatid, kulang sa space. Retreat starts now. Gising na. Yung pang isa. Ano ka, day? Wakwak ka? Ano ka? Hindi ka maupod, ya? Sino nagambal sa imo nga maupod ka? Kailangan mo, ka mo, magulay bata sa oo, eh. Amo na ano, basta wala ka may pa-alarm. Hindi pwede bata sa retreat. Nadutok ko. Check. Eternity later. Good morning mga palamunin ng Jensen. Time check, alas 5. Ay, alas 5. Alas 5 nga. Bibili kami ng pandesal. No. Ha? Oh, ubos mo na lang yan kasi may baka mamaya. Daan kami ng, syempre hindi mawawala sa ating mga Pinoy, sa lahat ng mga foreigners na nanonood, mag-Tagalog. Bibili kami ni Ate Baleng ng pandesal. Ay, cute ang jacket mo. Kay Georgie yan? I don't know, kay Madam Ten Gibbs. Ang ganda, ha? Pinako niya na. Really? No, ang ganda. Perfect. Pupunong dagat, oh. Outfit check. Mainit pang pandesal daw. Mainit pa. Sabi ko, mainit na mainit. Mas mainit pa sa puwet ko. Kaya pala absent si Miss Giselle kahapon. Shout out sa'yo, Miss Giselle.
Kasi dito pala si Elias kagabi sa lugar kung saan siya nakatira. Umanda ka sa akin ha. Wala tayong benta kahapon dahil wala ka. Pinili mo si Elias. Walang nagmahal sa kumpanya ko dahil sa'yo. Ang liit ng bato. Malayo pa kami guys. Siguro mga 45 minutes pa. Punta kaming Horizon Glen. Umalis kami na tulog pa yung mundo. Back to you. Hello, video, pikas. Mabasa tayo. Kaya pa na isa pa. Ganun na yun. Ay, basta kusog ka ayo. May float. Tapos na to? A few moments. Good morning! Morning guys, anong feeling walang anak ngayon? Sarap sa feeling. Diba? Ito yung retreat na totoo. No retreat, No surrender. And dahil ngayon no kids allowed kami dahil this is family siblings retreat, papakita ko sa inyo kung ano ba yung nakalimutan namin kahit 2 kotse yung dala namin. Kasi laging ganyan, laging palpak, lalo na kapag 4 o'clock yung mga alisan kasi tulog pa yung kaluluwa. So number 1 na naiwan. Oh yes. Yan, pwede. Para sa... Plato? So, kanya-kanya kaming assignment. Ito yung kapatid namin guys. Ano mo muna, i-advertise mo muna yung Casamira, dali. Sa mga naghahanap ng bahay, ng murang bahay sa Jensen, meron kaming bagong project, Casamira Homes Jensen. And by far the lowest in price, for as low as 5,200 pesos to 6,900 pesos, you can now start owning your dream home here in Jensen. Yay! So guys, kung gusto ninyo guys na hindi kayo ma-scam ng mga agent ninyo, kapatid ko na lang kunin ninyo, matutulungan nyo pa siya sa kanyang pag-aaral kasi right now he is already entering the 3rd year college sa Cebu University. Taking course, ano nga course? Bachelor of Science in Real Estate Management. Aba, galing nga. So yung bagong project ngayon na dinidil at binibenta ng kapatid ko sa market is the Casamira Jensen. So if you guys need a property sa mga OFW natin yan who are looking for their home or planning to get back to Philippines for good dahil pagod na kayo kaka-travel sa abroad, merong Casamira guys, bahay murang-mura lang yung monthly niya compared sa ibang mga bahay sa Jensen. So far, ito yung pinakamura na bahay na talaga siya guys. So if you want to ask more details, just make sure that you message this account. Ayan, kapatid ko po yan. Yan po ang aming ikapitong, binilang ko pa sa sobrang dami namin. Ikapitong kapatid namin guys. Once again, Freebie Pareño. Video of The Casamira. You can share it with me. Gawin mo na yung trabaho mo. But anyway, yan, ang kapatid ko ang assigned today sa Sangyup. Then, si Madam Ten gives nagpa-slice ng bayabas. Then, meron kaming fruit salad. Then, meron kaming sangyup beef. Wow! Marinated for 24 months. Sobrang sarap niyan. 24 months gimarinate. Meron kaming kimchi. Ayan. Then, meron kaming 1 kilong bigas. Kasi hindi naman kami pala bigas. 1 day lang kami dito guys. So, uuwi din kami mamaya. And yun nga, dahil gusto namin mag-relax muna, magkakapatid at mag-bond kasi hindi naman kami laging magkasama talaga dahil nga kami mga mukhang pera. Ngayon ay talagang sisiguraduhin namin na kami ay decompress, distress, decompose. Decompose? Parang hindi dapat kasali si decompose doon sa grupo. Busy si Madam Ten Gibbs. Maganyan nga, wala kang nanay dito. Ayusin mo ang trabaho mo.
So, talagang meron tayong mushroom. Itong favorite ko, enoki mushroom. Meron ang gunting. Walang gunting. Kagatin mo na lang. Be strong like a Girl Scout. Akala ko no kids allowed. Are you a kid? No, I'm Ashley. 12 years old is already an adult. No, it's not. Oh my gosh, Ashley, look. This is the first time. Do you know how to call a baby mango? You guess. Huh? How do you call a baby mango? A baby mango. Nah. What's the answer? Manglet. Manghila. It's a little mangla. Mangolet. Then, sabi mo sa plastic. Ba yan? Ang pangit naman ang joke ko. Tita jokes. All jokes. So, andito kami ngayon sa Kubo number 9, which cost us 1,000 pesos. Horizon Beach kami, guys. Hindi kami masyado nagapunta dito talaga kay number 1. Medyo malayo. Siya no, mga 1 hour and a half yung biyahe namin. Umalis kami ng mga alas 4. Dumating kami 5:30. Tapos, mahal yung kanilang cottage dito. 1,000. Akala ko 500 lang, 1,000 talaga, guys. And then, meron silang entrance fee na 100. So, yun lang naman. Nag-aantay si Madam Ten Gibbs ng mga fresh fish galing talaga sa dagat. Bibili siya mamaya. At kami muna yung magpe-prepare ng aming table kasi syempre this is going to be kainan, music fest, food fest, game fest. Game fest! Alright, we'll see you guys more on today's episode. What's na juice? Pipino o lemon juice. Wala na. Okay. Unang huli ngayong araw, guys. Sila kuya maaga pa dumating galing sa dagat. May dala silang mga isda. Sa bato yan, kuya? Opo. Ba, may danggit, may kitang. Ano pa yan, kuya? Ilak. Katambak. Ilak. Saan si Ilak? Patingin ako, kuya. Nakailan siya kay taga Tapos ilak. Ilak. Masarap ang ilak sa sabaw. Sopa. Tapos si katambak. Sabaw, pang sabaw, ma'am. Saan si katambak? Ito po. Eto, katambak. Okay. Masarap ang prito. Etong pula. Itong pula pang prito. Masarap ang prito. Anong pangalan, kuya? Kapulapo. Lapo. Hindi yan napula-po, oy, di ba? Baga. Yan na siya sa dagat. Grabe, kung may gulat pa sa gulat, etong isa. Gulat ka, besh? Ala, besh, parang nag-duty. Parang nag-duty ka kagabi, besh. Ay, dahil ako nakakita ng gulat ng isda. Bilaro, wow. Na kiluhan. Grabe. Sila na iya. 2 kilos. 1 kilo, 2 kilo. 2 kilo tanan. Tanan. Pakapin ha. Wow. Kaya ba na ako pa, di na kamahago. Magbalik pa mo sa dagat, kuya. Nangya na ko 180. Pwede itong yung tanan ko 18 kilo. Basta danggit. Dahil lang nga pong klase, ma'am. A few. Ay, okay, go. Be. Ako na tanan. Ito tawag detox. Detox water. Ice na lang, ice. Pipino pa. Guys, may na-discover kami. Yung glasses ni Madam Ten Gibbs, 5 digit yung presyo. 5 digit, patingin ako. Kasi yan ay Gentle Monster. Gentlewoman. Gentle Monster. And then yung akin, 3 digit to 60 lang to, guys. Pero kinopya nila, tinan nyo, kinopya nila yung dito sa gilid. Kinopya nila sa harap. Wala lang yung word na Gentle Monster. Pero as in, kala nga ng kapatid ko, Gentle Monster yung suot ko. Sabi ko, hindi to 60 lang to. Kasi sa EO, nag-sale sila 2nd year anniversary. Ang ganda niya kasi super black ba. So, gumawa ako ng water namin, magkakapatid. Ayan, may lemon, tsaka may chopped apple. Lalagyan ko na rin ito ng chopped na pepino. Tsaka ice. Ice pa, be! Ano ice kaya? Guys, parang ang tahimik namin, parang may kulang. Anong kulang? Ayaw mo lang, kami dalang mga bata, no? Gapo kayo ang dagat. No? Alam niyo, yung iniwan niyo yung mga anak niyo, pero iniisip niyo, sayang, hindi namin sila dinala. Nandyan sana sila. Pagban lang mo. Nandyan sana sila ngayon, nagtatawanan, nagtatakbuhan sa may dagat. Kasi ay, nako. Ay, retreat tayo ngayon, oy. Retreat ngayon, bawal bata!
Pero si tati nakalusot ka isa ka bata. Sabi lang namin sa kapatid namin retreat, hindi naman namin alam na all white pala yun. White daw ang motif pala. Oh, di pasok pa din ako sa motif. Marumi man yan sa isi. Uy, hindi yan marumi, oy. Saan banda marumi? Nag-slice mo ako ng apple. Bastos. So, mag-practice tayo. Alright! Hindi pwedeng wala ang highlight of the day. Guys, Tama ni Day? akala namin tanghali na guys, alas 8 pa lang pala. Ano kasi alas 5 kami dumating dito at dumating na nga ang ating swake. Ang paborito ni Madam at laging nire-request kapag kami nasa dagat. So ayan, bumili na nga siya. At pumwesto na siya guys, kita nyo naman ang pwesto ni Madam ngayon. Sabi niya, mag-prepare na daw kami ng lunch. Sabi ko, Madam, alas 8 pa lang. Ay, alas 8 pa lang pala. Akala ko alas 11 na. Grabe, ang aga natin nag-alis alas 3. Sabi naman si Yega. Kasi sabi niyo maaga eh. Wow, yung malaki gang para mataba sa loob gang. Wag yung maliit ha. Day, taklobo, Day. Be? Wow, see. Okay, sinamak please. Sinamak daw. Diretso yan sa bunganga para presko. Kung gusto mo ng presko, galing sa dagat, diretso sa bunganga ni Madam Tenggit. Lumabas lang kasi ang init ng araw, guys. 100. 100. Doon na ako na para din sa kapulyo. Kasi 100 ang Ay, wala sa ko ng panway. Tulo lang kay ma. Wala siya iya, gisugo. Ate na 50. Gisugo na siya. Ay, tulugay na ba? Alikoy. Sila edad din mga, na ingon nga ulit dalay bata. Tulog ka na. Siko ni mama. Agoy. Abe. Naka. Karage. Ay. Umalik ka kasi para nga ba? Awari ko. Yata ni mo tong shade sa hiker ge. Yata na ko tagsit. Ipek siya. Luya no. Sa ato hiker o katong porter. Daw. Tandang first. Tanggalan na ni ma. Okay, ma'am. Okay, paniod to na guys. At syempre, pag paniod to na, kain na naman. Nilabas na ni mama ang aming pangmalakasang sangyupsal. Sabi namin, bawal ang bata, pero nagdala pa din yung kapatid ko ng bata. Hindi nakaligtas, guys. Dito, ma. Ayaw, ma. Kimchi ga. Yan ang gawin nyo. Yan ang gawin nyo pag nag-outing kayo, magdala kayo ng puller para sa kilikili. Hawa! Habang may araw pa. Habang may buhay, may pag-asa. Habang may araw pa, magbunot ng buhok sa kilikili. Ang ano kasi ng hangin guys, very malakas. Gusto namin maligo na talaga kasi alas 3 na. Alam nyo ba na today is the, Madam Tenggit, today is the longest day. Yeah. Ano ibig sabihin? Sabi nila, nagkalat sa online ngayon na June 21 is the longest day. Ibig sabihin nun? Mataas yung oras. Mataas yung oras. Matagal yung araw. Matagal yung araw. Ibig sabihin, mga alas 5, alas 6 ng araw pa. Siguro na ganun na. So ngayon, alas 3 na. Gusto na naming maligo kasi yung hangin. Sobrang lakas po ng hangin. Ike-ikembot mo, baby. Sige, ikembot mo, baby. Sayawan mo, girl. Bukawa na sila. Ayan. Oh, yeah! Yeah! Yan ang nagagawa ng konting tulog.
Ano na guys, mahangin pa din kasi high tide na. Ilang beses na kaming kumain, hindi lang breakfast at lunch. Meron kaming... Saan ang bangaw? Grabe naman yung bangaw na kolekta namin guys. Sobrang ganda pala pag merong tape, no? Ayan, no? Oh, diba? Oh, wow. Sorry guys, ako makain. Pero yan ang reason bakit hindi kami nilalangaw dito. Kasi meron kaming, pad. Meron kaming fly trap. At nasa nga pa yung mga tao, si boss din natulog, si kapatid kong lalaki nandun, nagsiselfone, ang ate ko tsaka yung baby. Nasa doon din nakaupo, then kami nandito lang kami, pa-chill-chill, ayan. Pero 2:30 PM, hindi na rin kami magtatagal, siguro mga 4 PM, magsisimula na kami magbiyahe pa uwi, or sunset, kasi this is the best location for sunset in Glan, Sarangani Province. But gusto pa naming maligo, sana tumigil naman yung alon, kasi para namang lili pa rin po aanurin po ng alon ng kaluluwa namin sa sobrang lakas. But yeah, so far so good. I guess I will see you more on today's episode. Years later. Yan na guys, andyan na guys, ang mga namin guys, mga pispis. Mommy! Mama, you went lang to the beach. Bless. Bless. Where did you go? Bless. To the beach? No, to the market. Oy. Ala. Hoy. 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 Dali. Isa man pasalubong sa ila. Ice cream man to and Mentos. Maingay na ulit ang buhay. Maingay na ulit ang mundo. Dahil kompleto na ulit ang mga kolot ko. Hi guys, time check 5:48 PM and we are now back. At rinig na naman namin ang ingay ng lahat ng everyone. Sabi ng kapatid ko, okay, let's go, balik na tayo sa dagat. Kapag wala yung mga bata na mimiss, pag andyan ang mga bata, sobrang ingay, nawiwerla na naman yung mga utak namin. But it's now almost 6 PM at dapat uuwi na kami ng mga anak ko ngayon. Pero si Madam Ten Gives nag-request na magstay muna kami to have movie night together. So baka bukas na lang kami uuwi. But anyway, I would like to answer a few questions na din. Let me take this opportunity. Chico, ano yan? Anak, wag kayo mabasag yan. Let me take this opportunity na lang din kasi merong nagsabi sa akin na may nagtanong, ma'am, at some point, siguro gusto lang din nila malaman, no? Curious lang din talaga sila. So I also wanted to share what I think about it as of now, okay? So may nagtanong sa akin, ma'am, at some point, may pumasok ba sa isip mo na mag-stop ng vlog? Ganun yung tanong. So, napaisip talaga ako dun sa question na yun. Kasi how many times since nag-vlog po ako, I believe nasa 3 taon na siguro tayo ngayon. Kung kasali yung mga trial and error ko before, siguro nasa 5 taon mahigit na. Kung tatanungin niyo ako, actually, ilang beses na pumasok sa isip ko na tumigil na sa pag-vlog. Ilang beses ko na ginusto magdesisyon na ako'y titigil sa pag-vlog. Ako'y titigil na sa social media. Ako'y titigil na sa pag-share ng aking buhay at buhay ng mga anak ko. Ilang beses ko nang, ilang beses ko nang inisip, ilang beses na akong nag-reflect, at ilang beses ko din ginusto na magpalayo na sa mata ng tao, na gusto ko na lang mamuhay ng low-key, ng pasikreto, ganun. Nung kasagsagan guys ng pagsikat ko sa tindera sa Africa, nung unang mga araw na nandito ako sa Pilipinas, na hindi ko na-realize na sikat pala ako dito sa Pilipinas, sikat pala ako dito sa Jensan. Nung una, yung kasagsagan talaga ng mga vlogging ko as tindera sa Africa, nabigla po ako talaga kasi hindi ako sanay na may mga nakakakilala sa akin. Kasi syempre, sino naman mag-aakala, di ba, na magsasucess ako sa mundo ng vlogging. Kasi dati guys, nanonood lang ako ng mga vloggers. At hindi ko talaga, never pumasok sa isip ko na ako'y magiging isang vlogger.
Though talagang gusto kong mag-share ng buhay namin ng mga anak ko kasi natatakot ako na baka ma-erase lahat sa cellphone kasi hindi na siya nasisave at baka hindi ko na maalala or makalimutan ko yung mga memories namin. Walang panoorin yung mga anak ko. So sinisave ko lahat yung mga memories sa YouTube. Doon nagsimula. At nag-e-enjoy naman ako until such time na pinagpatuloy ko siya COVID time nun sa Uganda dahil sobra akong na-depress dahil nga nakakalungkot, namatayan kami ng mga kaibigan, namatayan kami ng mga kakilala, wala kaming perang pumapasok, walang income, ang hirap ng buhay. So nag-isip ako ng paraan para hindi naman tayo mabuang no, sa kontinente ng Africa. So sinubukan ko yung mundo ng vlogging kasi nakita ko marami naman yung nagva-vlog at meron naman akong gustong i-share talaga sa public. So, pinasok ko yung vlogging, naging consistent ako for 5 days at hindi ko ini-expect na ako ngay sisikat. So, sa pagsikat ko guys, nung pag-uwi ko, hindi ko in-expect na ganun pala ang mangyayari, na minsan may mga tao na makikilala ako kahit saan ako pumunta, minsan sa jeep, minsan sa mga public places, minsan kahit sa toilet, minsan sa airport. Don't get me wrong, actually I am happy to know more people. I am happy to talk to people, know their stories, for them to look at me and relate to my experience, and they are inspired, they are motivated. Marami ding galit sa akin, iba't ibang klaseng emosyon. Hindi ko inisip na ganun na yung point ng pagkasikat ko during that time. At hindi ko rin naisip na, kung tatanungin nyo ko kung masaya ba ako, hindi ko alam eh. I think I was overwhelmed with the feeling and I did not expect that. So I really did not know how to feel at first. Kung tatanungin nyo ko kung na-enjoy ko ba na may nagpapapicture sa akin, masaya ako guys. Pero, syempre, minsan, meron kasi tayong kanya-kanyang preference kapag na-experience natin ang isang bagay. Kasi syempre hindi lang naman ako yung nilalagay ko sa publiko, pati naman yung mga anak ko. So, kapag ka nakikita ko yung mga anak ko minsan na uncomfortable kasi merong mga nagpapapicture sa kanila, kasi tinuturuan ko yung mga anak ko na you don't have to. If someone is approaching you, touching you, hugging you, taking a picture with you, at you are not comfortable, speak. Show your words. Gamitin nyo yung words ninyo. Use your words and tell them, sorry, mag-apologize kayo. I am not comfortable, or please don't do that. Please stop that. Please, I have to go to my mom. Ganon. Kahit si Kahel, tinuturuan ko siya ng ganon. So, I feel bad sometimes na nagva-vlog ako guys, and I don't, to be honest with you ha, ito talaga very transparent ako sa inyo. Sometimes, I don't really realize how much na naapektuhan yung mga anak ko. And I feel bad. I really do feel bad. And sometimes I feel like I could do it, you know, the other way around every time na naiisip ko. But if I cannot do it again, I would like to do it better next time. So the question is, let's go back. The question is, if magsastop ba ako sa mundo ng vlogging? At some point, gusto kong magpahinga. Gusto kong magpahinga sa pagva-vlog. Gusto kong tumigil sa pagba-vlog at magpahinga. Gusto kong magpalayo sa pag-edit, sa pagba-vlog, sa pagkikwento ng buhay ko, sa pag-share ng mga ups and downs ng buhay ko, ng mga bittersweet experiences ko sa buhay, ng mga struggles ko, ng mga challenges ko. Gusto kong itigil lahat yan. Okay? Pero at some point, it became my lifestyle. At some point, namimiss ko kayo. Noong mga araw, panahon na naka-off yung comment section, something is missing. Hindi ko kayo nakakausap, hindi ko kayo naririnig, and I felt bad. I did not even expect na I will feel bad. Pero something was missing. I was not okay noong naka-off ang comment section. Kaya napapansin nyo ngayon, minimake sure ko na ang comment section ay talagang naka-on. So if I have that chance, if you will ask me what will be my decision, I might take a break sa mundo ng vlogging. Hindi ko alam kung kailan. At some point, hindi ko maipapangako kung kailan. And if ever na hindi man ako mag-stop sa mundo ng vlogging, I would love to divert. I would like to divert the, you know, I would like to change something about the content that I am sharing with you guys. I would like to share with you guys still my struggle as a single mom, but I would like to focus it more on my side. Okay? On my side. On the side of my children, I would like to share more happy moments. I would like to share their discoveries of life. I would like to share their learnings in life.
on a better outlook, on a better point of view. Okay? I would like to be a better vlogger. Hindi ko alam paano, maybe kasi every night, every time nagre-reflect ako on how to become better, on how to become a better vlogger. Ayun. I just would like you guys, 3 bagay lang talaga lagi. Yung sinistrive ko. Sorry guys, chinecheck ko siya lagi kasi minsan nag-o-off po yung recording nang hindi ko siya nakikita. But anyway, I would like to achieve, stop. I would like to achieve 3 things sa aking pag-vlog. Unang-una is to educate. Educate you guys, not from the book, not from anyone else's story, but from my own story and my own experiences. Number 2, I would like to inspire. I would like to inspire you knowing that I have my real life struggle as a nanay, a single nanay, as a woman, as a businesswoman, as a sister, as a friend, as a family, as a person. I have my struggle and hindi kayo nag-iisa. I would like to inspire you by showing you na may unfiltered life kasi hindi kayo nag-iisa eh. May problema din ako and this is how I face them. Sometimes hindi ko rin sila nahaharap yung mga problema ko and I am not disappointed because we are just being human, okay? Sometimes I feel too much emotions and I feel like sometimes I am putting pressure, too much pressure sa sarili ko. And sometimes sinasabi ko sa sarili ko, problems are always going to be there. Okay? Let them solve themselves. Huwag kang ma-pressure kung hindi mo siya ma-solve bukas. Kasi baka in 2 days, yung solution, Kasi yung solution, baka mag-a-appear lang din yon in time, okay? So, wag masyadong mag-pressure, okay? And the last one, guys, is to entertain. That's why nakikita nyo, guys, I do share, that's why nakikita ninyo, I do share funny content sometimes, okay? Sometimes nag-share po ako ng funny content sa inyo. I joke around because I don't want to be very serious, guys, no? Hindi lang para sa akin, kundi para din sa inyo. Otherwise, maging toxic na po ang mundo at maging masyadong malungkot, masyadong seryoso. At yeah, sana dun tayo nagtrabaho sa korte. Mabuti pa nga sa korte, nagjo-joke pa sila, di ba? So, I would like to entertain you guys. I would like you to smile. I would like you to laugh. I would like you to sleep well at night knowing that I shared something that made your day. Okay? So, I would like to be that kind of person. And I would like to stick on that. Some people will say, ano ba yan? Ganito na naman. Problema na naman. Ano ba yan? Ganito na naman. Ganito na naman. You know, just watch that episode first. Watch the story first. And by watching that, you will find out the real story behind the title, okay? At alam ko, some of you are disappointed, you are not happy. Well, I cannot please all of you guys. Hindi ko ma-please kayong lahat ng tao. Hindi ko kayo ma-please. And I am fine with that. You know why? I feel good that other people are not happy with me because I know that I stick by my personality. I know na I have my own boundaries and I don't give a damn, sorry about the word, for what other people think about me kasi that is me. I cannot change myself just to please you. Kaya nga, guys, sorry, I don't mean to raise my voice. It's very easy for me to be out in the public. People see me for who I am. I am not scared if people see me, tas hindi nila sasabihin na kilala nila ako. They can look at me from the distance and they will say, this is the princess that we are watching because they know whatever you see there is what you get from the real life. This is how I am, you guys. This is how I am. I am a single mother of my 4 children and I chose to be single. Kuya Kahil, I'm proud of him. I am proud with Calbi. I am proud with Chico. I'm proud with Mayumi. I am a very extremely proud single mom. Okay? Extremely proud. I don't care if you know the story behind that. Bakit ako naging single? But those stories, those challenges, those problems made me who I am right now. And because of those, I am even here right now in the Philippines, closer to my family. And because of those things, I am even, you know, I was able to achieve things that I did not think I was, you know, I'm going to achieve in my life. You understand, you guys? There's a lot of things I want to share with you, pero sa next episode ko na lang sasabihin kasi parang masyado ako na-overwhelmed sa aking emotion right now. I really tell you guys, with that question, I had a lot of reflection. Sa tanong na,
pumasok ba sa isipan ko na matitigil ako sa vlogging. Ang dami kong reflection, ang dami kong realization, and I want to talk more about that maybe on the next episode. Again, maraming salamat sa pagmamahal sa akin at sa mga anak ko at sa lahat ng mga taong importante sa buhay ko. I'll see you guys on the next episode. Much love, Princess Siga.